Sa panahon pa ng mga pananakop, tayo ay nakakaranas na ng mga isyong panlipunan na kahirapan at korupsyon. Mapanood hanggang ngayon, may mga isyong hinaharap ang ating mga mamamayan na hindi pa nagbibigyang solusyon. Ang kahirapan ay ang kalagyan ng kung saan hindi nakamta ng isang mamayan ang kanyang mga likas na kinangailangan sa pang-araw-araw. Ito rin ay tumutukoy sa isang taong walang isang halaga ng mga pag-aaring material o salapi. Dahil sa isyong panlipunan na kahirapan, nagiging mabagal ang pag-unlad ng ating bansa. Dagdag pa dito, naapektuhan din ang pamumuhay ng bawat mamamayan na hindi natatamasa ang maginhawang pamumuhay. Kahirapan. Maraming naghihirap sa ating bansa dahil sa kakulangan sa mga trabaho, pagtaas ng mga presyo ng bilihin at mababang bigay ng mga sahod. Ayon sa datos sa Philippine News Agency, ang bawat pamilyang Pilipino sa unang semestre ng 2023, poverty incidence ay tinatayang nasa 16.4% na katumbas ng 4.51 milyong na mahihirap na pamilya. Ang pagbigay ng mga solusyon sa kahirapan ay isang malawak at komplikadong issue na nangangailangan ng mga pangmatagalang solusyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa pagbaba sa bilang ng mga Pilipino naghihirap sa ating bansa. Una, paglikha ng trabaho at oportunidad sa ekonomiya. Pagpapalakas ang sektor ng trabaho sa pamamagitan ng pagtutok sa industriya na makakalikha ng maraming trabaho tulad ng sa agrikultura, industrialisasyon at serbisyo na sektor. Pangalawa, pagpapalakas ng edukasyon at kasanayan. Pagbibigay ng akses sa dekalidad na edukasyon at pagsasanay upang mapalakas ang kakayanan ng mga tao na makahanap ng magandang trabaho at umangat sa lipunan. Pangatlo, pagpapalaganap ng mga programa sa kalusugan at nutrisyon. Pagpapalaganap ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga mahihirap na sektor tulad ng libreng gamot, serbisyong pangkalusugan at programa sa nutrisyon para sa mga bata. Pangapat, pagsuporta sa pamilya at komunidad. Pagpapalakas sa mga programa tulad ng conditional cash transfer na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilya sa kondisyon na sila ay magpatuloy sa edukasyon at pangkalusugang serbisyo. Panglima, pagpapabuti ng pamahalaan. Pagsasagawa ng tamang pamamahala at regulasyon sa mga yaman ng bansa tulad ng transparent na pamamahagi ng mga kita mula sa likas na yaman at pondo ng gobyerno upang makinabang ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mga mahihirap. Panghuli, pagpili ng matinong individual na itatanghal sa gobyerno. Maiiwasan ang kahirapan kung ang mga namamalakad sa ating pamalaan ay nagnanais na mapabuti ang kinabukasan ng kanyang mga mamamayan. Ang isang mabuting leader ay makabibigay ng kaginhawaan sa mga mamamayan ng kanyang bansang pinangungunahan at hindi inuuna ang pansariling interes nito. Sa kasalukuyan, ang isyong panglipunan, kahirapan ay tumataas pa din sa ating bansang Pilipinas papanoon man o ngayon. Tayo ay magtulungan para sa mabuting kinabukasan. Ang sektor ng trabaho sa pamamagitan ng pagtutok sa industriya na makakalikha ng maraming trabaho tulad ng sa agrikultura, industrialisasyon at serbisyo na sektor. Pangalawa, pagpapalakas ng edukasyon at kasanayan. Pagbibigay ng akses sa dekalidad na edukasyon at pagsasanay upang mapalakas ang kakayanan ng mga tao na makahanap ng magandang trabaho at umangat sa lipunan.